Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay pagbibigay ng buod o lagom ng tekstong binasa. Para sa kasanayang pampagkatuto na ibibigay ang buod o lagom ng tekstong binasa. Ikasyam na aralin. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na maibigay ang buod o lagom ng tekstong binasa. Maipaliwanag ang kahalagahan ng pagbubuod. Maisa-isa ang mga hakbang sa pagbubuod. Para sa panimulang gawain, dugtungang pagkukwento. Panuto. Bumuo ng kwento batay sa mga larawan. Piliin ang sagot sa ibaba. Umaga, naiiwan sa bahay ang mag-ama habang nagtatrabaho at nag-aaral naman ang bunsong anak na si Lucy. Ngunit ang nanay niya ay kailangan pa rin pumasok sa opisina. Hanggang sa tila yata naiinip na si Lucy. Ano kaya ang sumunod na nangyari? Handa ka na bang dugtungan ang kwento? Halina't sagutin natin. Ito ay ayon sa ama ni Lucy na tumawag sa kanyang ina. Nawawala si Lucy. Hinanap ko na siya sa buong bahay. Ang tugon ng ina, sige, magpapaalam muna ako sa boss ko at uuwi na ako kaagad para hanapin si Lucy. Ano kaya ang sumunod na nangyari? Magkasamang naghanap ang nanay at ang ate ni Lucy. Bakit kaya? Sa pagkakataong iyon, habang umiiyak sa palaruan si Lucy, hindi na kasi niya alam ang daan pauwi. Kaya't sa pagod, nakatulog kaagad si Lucy at napakasaya niya sa kanyang panaginip. Dahil nabuo na natin ang masaya at maikling kwento ni Lucy, halina't tayo'y magbalik tanaw. Panuto,
Piliin ang angkop na mungkahing solusyon sa mga sumusunod na suliranin. Isulat ang letra ng wastong sagot. Ang link tungkol sa araling ito ay makikita ninyo sa description box sa ibaba. Para sa unang bilang, marami ang nagkakasakit ng dengue sa inyong lugar. Ano kaya ang mungkahing solusyon para dito? A. Makipagkaibigan sa lamok. B. Linisin ng madalas ang buong lugar at takpan o alisin ang mga naiipong tubig sa paligid na maaaring maging tirahan ng lamok. C. Uminom ng maraming tubig at mag-ehersisyo. D. Basahin at unawain ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit na ito. Para sa ikalawang bilang, pagkaubos ng lahi ng hayop, katulad ng agila, pawikan, at marami pang iba. Ano kaya ang angkop na mungkahing solusyon para sa suliraning ito? A. Hulihin at alagaan ang mga ito. B. Hulihin at ibenta sa ibang bansa. C. Hulihin, ikulong at hintayin dumami. D. Hayaan ang mga hayop na ito na mabuhay sa kanilang likas na tirahan at magbigay ng impormasyon upang mapigilan ang mga taong iligal na nanguhuli ng mga ito. Tumako na tayo sa ikatlong bilang. Madalas ang panganib na dulot ng bagyo, pagbaha, at paglindol sa iba't ibang panig ng bansa. Ano kayang mungkahing solusyon ng angkop para dito? A. Maging mapanuri. B. Umasa na lamang sa tulong ng gobyerno. C. Maging malawak ang kaalaman sa pagtatanim at paghahanap buhay. D. Palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib na ito at maging maagap at wasto sa pagtugon. Ikaapat na bilang, malapit na ang pagtatapos ng klase sa taong ito, kung kaya't inaasahan na marami ang kailangang gawin upang matapos agad ang mga gawaing iniatas sa iba't ibang asignatura. Ano kaya ang mungkahing solusyong maaaring gawin? A. Maaari pa naman na gawin sa susunod. B. Hindi naman kailangang gawin para lamang pumasa. C. Sisimulan ng gawin ang mga gawain upang hindi na maipon at lalong mahirapan. D. Hindi naman kayang gawin, kaya huwag na lamang pilitin ang sarili. Para sa ikalimang bilang, ayon sa mga balita, kasama ang Ilog Pasig at ang dalawa pa sa top 10 ng pinakamaruming ilog sa buong mundo. Ito ay batay sa pag-aaral ng Netherlands Environmental Organization Ocean Cleanup. Para sa maaaring mungkahing solusyon, A. Itapon ang basura sa mga dagat na lamang. B. Itapon ang basura sa matataas na bundok. C. Itapon ang basura sa wastong tapunan. D. Itapon ang basura sa mga lawa, sapa, at wag sa mga ilog. At upang maiwasto ang inyong mga kasagutan, halina't sagutin natin.
Halina't simulan na nating kilalanin ang paksang ating tatalakayin. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pagbubuod o paglalagom. Ang buod o lagom ay tumutukoy sa pinaikli o pinaiksing bersyon ng teksto, kwento o maaaring sanaysay. Ito ay karaniwang binubuo ng ilang pangungusap lamang na nagpapahayag ng buong diwa ng orihinal o pinagmulang akda. Ngunit kung ang seleksyon o sanaysay ay napakahaba, ang lagom o buod ay binubuo ng pangunahing paksa o diwa at ng mga mahahalagang detalye o impormasyon. Sinasagot ito ng mga sumusunod na tanong katulad ng ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Halina't alamin naman natin ngayon ang mga hakbang sa paglalagom. Maliban sa kailangang basahin at unawain ang seleksyon, alamin ang pangunahing kaisipan o pangunahing paksa ng gagawan ng lagom. Ikalawa, isulat sa unahang bahagi ang pangunahing paksa ng akda o tekstong bibigyan ng lagom. Ikatlo, ilahad ang pinakamahalagang detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa. Pang-apat, maaaring ulitin ang pangunahing kaisipan o ilahad ang aral o mensahe na nais ibahagi ng akda, teksto o sanaysay. Maaaring gamitin ang mga sumusunod bilang gabay sa pagbibigay ng lagom o pagbubuod. Maaaring gumamit ng story map bilang gabay sa pagbibigay ng buod o lagom. Ang story mapping ay binubuo ng muna ay tagpuan, tauhan, suliranin, at solusyon, aral o mensahe. Maaari ding guhitan ang pangunahing ideya kung binabasa ang akda o isulat ang pangunahing paksa o ideya kung pinakikinggan o pinapanood ang akda. At dahil natutuhan na rin natin ang paggawa ng balangkas, maaaring gumawa ng balangkas ng akda bilang gabay sa pagbibigay ng buod o lagom. Ang link ng video para sa ikalawang bahagi ng aralin ay matatagpuan sa description box sa ibaba. Naglalaman ito ng mga gawain tungkol sa pagbubuod o paglalagom ng teksto o sanaysay na binasa. Maraming salamat! Kung bago ka lamang sa channel na ito at nagustuhan mo ang nilalaman ng video, maaari lamang na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang muli mong matunghayan ang mga susunod ko pang mga videos. Ito po si Teacher Marnie ng Munting Kawikat Channel. Diyos Mabalos!